Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan nga po sa isang picture ni Paula Avellino na pinag-uusapan ngayon sa mundo po ng social media na di umano ay nakipag-inuman daw si Paolo at naglasing daw ito mga kakimpaw. Na kung may katotohanan nga kaya yan, yan ang pag-uusapan at tatalakayin natin sa update na to. And syempre pag-uusapan din natin ang iba pang mga ganap kina Kim and Paolo. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya po, Dries TV, good evening. Kailan yung last day ng voting para sa SDA? Boboto ako ulit, but wait ko lang yung apo ko na nasa school pa. Siya para di ako magkamali ng pagboto kay Paulo. God bless them both and so with you, Dries, together with your family. Maraming salamat sa inyong komento, Ginang Norma Dayag. Parang last week po ata ng July yung botohana until last week po ng July, Ginang Norma Dayag. So yes, tama po kayo dyan. Humana po kayo ng aalalay sa inyo para po kayo ay makaboto ng tama kasi mahirap naman po yung masasayang po yung boto ninyo, 'di ba? Hindi pala yun mailalagay kay Paulo. Kaya sana po ay may guide po sa inyo every time na kayo po ay boboto kasi itong boto po ni Paulo medyo bumababa, tumataas. So hindi ko alam kung bakit ganun po ang nangyayari. Siguro may glitch po yung system kasi hindi po siya stable. May time na mataas, may time na mababa, kaya wag po tayong makampante mga kakimpo, baka tayo po ay maungusan ng kalaban, 'di ba? Kaya maigi na po yung advance tayong mag-isip. Keep voting lang mga kakimpaw, yung ibang mga kimpaw fans nga, naglagak po ng milyon para lamang po mas mapataas ang boto ni Paula Avellino at ma-sure at may sigurado na siya po ang tatanggap ng karangalan dito po sa SDA sa Korea mga kakimpaw. Isang malaking karangalan na to for Paulo Abilino together with Chinita Princess. And syempre, malaki po ang pasasalamat ni Paulo sa inyong lahat dahil andyan po kayo palagi at nakasuporta sa kaniyang mga kaganapan with Chinita Princess. So maraming salamat sa inyong komento. Ginang Normadaya, God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa revelasyon po ng isa sa mga nakakatrabaho po ni Kim Chu dito po sa showbiz industry. Mula po ito kay Rex, ito po yung revelation niya. One of the most challenging project we've had this year. Thank you, Lord, for carrying us through every challenge. A huge thank you to our client for trusting us, to our amazing crew for your commitment and hard work, and to Kim Chu for being so easy and wonderful to work with. Your professionalism made a long day a whole lot easier. Here's a little behind the scene of what went down that day. So ito po ata may kaugnayan mga kakimpaw sa Apec Homes na kung saan isa rin po sa ini-endorso ni Chinita Princess. And ito nga po yung isa sa komento dyan. Sabi po ng isang netizen, may kilala din ako, sobrang na-appreciate ang professionalism ni ate ko. Ayon, di na siya magsasawang makatrabaho hanggang magbahay-bahayan pa nga. Correct mga kakimpaw. Sobra kasing mabait si Kim Chu sa mga nakakasalamuhan niya po dito sa showbiz industry. Hindi ka po niya itatrato na iba mga kakimpaw. Kaya po magaan talagang makatrabaho si Kim Chu sa lahat ng mga nakakasalamuhan niya po dito. At isa din ito sa mga sikreto kung bakit kahit 20 years na po siya sa showbiz industry, ito po at maganda pa rin yung takbo ng kanyang career. Mamayagpag pa rin po yung kanyang career. Yan po yung sikreto mga kakimpaw. Magaling po siyang makisama, down to earth, and syempre mga kakimpaw, very generous
sa mga taong nakakasalamuha niya and lalo na po sa mga taong nangangailangan. Kaya nakaka-proud lang na ganito po yung artistang ating sinusuportahan, 'di ba? Kaya maging si Paula Avellino nahook na din sa kakaibang taglay ni Chinita Princess. Very rare lamang po na mga ganitong babae, mga kakimpaw ha. Yung full pack na ba? Mabait, maganda, sexy, lahat nasa kanya ng mga kakimpaw. Kaya ewan ko ba kung bakit siya po ay pinakawalan ng dalawang ex niya. Siguro hindi po nakita yung worth ni Chinita Princess, pero mabuti na lang meron pong dumating na lalaking tama para po sa kanya. Nakikita po yung kanyang halaga and syempre marunong po talagang magpahalaga sa kung anong meron si Kim Chu. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pinagkakaguluhang picture ni Paula Avellino sa mundo po ng social media. So eto po mga kakimpaw, ilalagay ko na lamang sa mga screen po ninyo. Makikita natin dyan na si Paula Avellino, meron pong kainumang iba. Hindi natin alam kung katrabaho niya ba yan or mga employee niya ba yan mga kakimpaw or katropa niya po ito. So, ang tanong ko lang is bakit kaya ito pinost? Para saan? Anong context, 'di ba? Kasi sa pagkakaalam ko po mga kakimpaw, ito po ay matagal ng picture. So, bakit parang ito ay pinapalabas na latest lamang na nakikipag-inuman si Paolo Avellino? Si Paolo po mga kakimpaw, parang hindi na po yan nakikipag-inuman pa unless meron pong occasion, celebration, or pa-party po sa kanyang kumpanya. Pero 'pag yung mga sasabihin, "Uy, inom tayo mga tropa-tropa." Parang ito po yung isa sa iniiwasan niya na ngayon mga kakimpaw, simula po nang dumating si Chinita Princess sa kanyang buhay. Yan po yung iniiwasan niya, yung pag-iinom, pagyoyosi po mga kakimpaw, barkada, gala. Ang laki po at ang dami ng pinagbago niya, tinanggal niya po lahat yan. Yung sigarilyo parang pinalitan niya na lang po ng vape, although hindi rin naman maganda yung vape pero mas maayos naman ito kaysa po sa talagang yosi, sigarilyo po talaga. And then yung pag-inom, inalis niya din po yan lahat mga kakimpaw. So iibig sabihin lamang nito napakalaki po talagang naitulong sa buhay ni Chinita Princess, sa buhay po ni Paolo Avellino kasi ang dami niya pong nabago. Yung iba nga po mga kaibigan ni Paolo nagtataka na, 'di ba bakit ganyan si Paolo, dumating lang si Kim Cho parang nagbago na. So ito po yung tinatawag na parang maturity, ganyan siguro mga marahil 'pag nakikilala mo na yung taong para sa'yo mga kakimpaw, yung nakikitaan mo ng ito yung makakasama ko sa habang buhay, kailangan kong ayusin yung mga dapat kong ayusin sa buhay para maging compatible kami, 'di ba? So nagkakaroon po ng adjustment para nang sa gano'n wala po silang pagtalunan. Yun po yun mga kakimpaw. At natutuwa ako dahil merong ganitong relationship si Kim and si Paolo. Kaya once na makita niyo 'to na kumakalat sa mundo ng social media, matagal na 'to mga kakimpaw. Parang 2 years ago na po ito. Hindi po totoong naglasing or nakipag-inuman si Paolo nitong mga nakaraan. Ito po ay nung 2022 pa ata or 2023, correct me if I'm wrong na lang po, basta hindi ito latest, okay? So paano mga kakimpo, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.